So yun, alright mga kababayan, no, welcome back to my channel, it's the Vice. Another day, another vlog. Another issue again. And another viral again. Yun, so viral ngayon yung pagbaba ni Martin Romualdez, no, sa posisyon bilang House Speaker of Representative. Nabubulal pa ako. Alam mo mga kababayan, tama lang na bumaba na si Speaker. Pero sa aking pananaw, mga kababayan, hindi naman ho talaga ito, ano, diba? Hindi ito yung solusyon, no? Kasi may malawakang rally mangyayari. So, kung titignan natin yung sitwasyon, diba? Etong bagay na to, diba, na pagbaba niya, parang pautot lang to. Maniwala kayo, pautot lang yan. Wala namang ibang ano yan eh. Kasi, tignan nyo ang pumalit dyan, kapartido nila. O sino namili? Si Sandro. Diba? Yun yung sitwasyon na yun. So, hindi ako naniniwala na bumaba lang to. Kasi pwede maging puppet yung kapalit niya eh. Pero siya pa rin ang nagpapatakbo. Diba mga kababayan, kung titignan yung sitwasyon, may mga pautot pa ng mga video na lumabas, na naghahakot. Nung nakaraan kasi mga kababayan, sa balita, nabasa ko din, na ito nga si House Speaker, nagpunta doon sa Malacanang, no? At nag-usap nga yata sila, mas malamang nag-usap sila ni Bongbong Marcos talaga. Hindi natin alam kung ano ginawa, hindi naman siya pumunta lang doon para maglaro. Maglaro ng PlayStation. Kung titignan nyo, di ba? Pumunta doon, after niya pumunta doon, mga, siguro, kinabukasan or ano, kinabukasan, magkakalam ko eh. Bigla na lang bumaba to sa pwesto. Ang matindi nito, ang namili, yung anak. Si Charis. Si Sandro pala, Charis tuloy. Diba? Namili siya ng sino papalit sa tsuhin niya. Ito matindi. Diba? Kapartido nila yung pinalit. Tapos, hindi ako naniniwala kasi ewan ko kung ako lang pero alam ko yung iba nagdududa rin. Diba? Kasi may malawakang rally mangyayari at ang init ngayon ng issue. Sa sobrang init ngayon ng issue, hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari. Diba? Sa 21. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa 21. Baka biglang magpalit ng presidente. Alam naman natin yan, na hindi lang yung si Ray Romualdez ang pinapababa sa pwesto. Diba? Tsaka kung titignan ninyo, si Martin Romualdez, diba, yung nagpupush ng pagbaba ni Inday, diba? Ni Bibi Sara. Diba, si Martin Romualdez yung gusto magbumabay si BP Inday, no? Andahi pang paano eh. Kung tatandaan niyo yung mga nangyari noon, diba, may mga signature campaign pa sa Congress na para i-impeach siya. Yung pala siya may impeach. Siya ay matatanggal sa pwesto. Pero hindi pa rin tayo naniniwala na ganun-ganun lang ho yun. No? Na bumaba lang sa pwesto dahil nga eto nga nadadawit siya, diba? Nadadawit siya sa korupsyon. Although, alam naman natin na dawit talaga siya. Alam naman natin yung mga kababayan. Ang tanong dito, mga kababayan, di ba? Ano gagawin ng bagong speaker? Excuse. Yun nga yung nakakapagduda. Kasi, antakin niya, ang namili yung anak. So, possible na baka maging puppet lang to. Kasi alam ko kung sakali magpapalit, 'di ba, ng liderato or ng House Speaker, alam ko dapat magbobotohan ng mga congressman eh. Lahat ng representative dapat magbobotohan kung papalitan siya. Hindi, bigla sila namili eh. 'Di ba? Parang Comelec lang. Na? Parang Comelec lang ang dating, namili na lang.
O panoorin nun natin yung video kung paano naghakot ng gamit to yung mga staff ni Romualdez. Yan. Grabe oh, dami nahakot, di ba? Ay, may binababang malaking bakal. Ano yung bolt? Baka may pera pa yan. Aha. Ayun yung clips, video clip na naghahakot nga ng gamit itong mga staff ni Romualdez. So tayo, nagtataka tayo, di ba? Biglaan yung pagbaba niya. Kasi may rally sa 2021. Sa 2021. Sorry. 21. Na, alam mo natin na napakalaking to nung rally. So bukod nga dyan, yung rally na yan, talagang mainit na po. Hindi lang yung mga DDS, hindi lang ito usapin ng mga loyalista, hindi makikisama yan. 100% yan. Ako naniniwala ako. Siguro yung mga ibang yung mga dilawan tsaka pinklawan. Kaso iba yung panawagan, si Sara. Hindi naman si Sara yung may hawak ng budget ng flood control. Tsaka yung mga budget na kung ano nawawala. Sa DPWH. Ayun nga mga kababayan, no? Bukod nga dyan, ito naman yung balita. Ito, yan. Nakakalungkot na balita. Nalulungkot si Barbers. Ayan. Barbers, mawawalan na agad ng trabaho matapos ang isang linggong pagiging speaker ni speaker. Ako hindi ako naniniwala na mawawalan ng trabaho to kasi malamang kukunin din yan Pustahan tayo, kukunin din yan ng bagong speaker. Kukunin yan. Diba? Ang tanong, baka magulat pa kayo, ang spokesperson pa rin si Abante. Ay, anak ni Boy Dila. Ka-appoint lang nun Tapos mawawala. Diba? Kasi, ito mga kababayan, ito ay ganyan po. Alam nyo, ganito na lang yung ginagawa sa atin. Seryoso to Alam naman natin na ganyan na lang yung ginagawa sa atin. Pag ang isang politiko o isang taga-gobyerno nadadawit sa korupsyon, ang ginagawa, nagre-resign. Pinagre-resign na lang nila. So, mag-resign ka na lang. Pag lumamig na, humupa na yung pangyayari, di ba? Humupa na yung pangyayari, ang gagawin nila, appoint nila ulit. Pero hindi na i-broadcast sa media. Na in-appoint yun. Diba? Wala akong napapanagot. Ito yung isang malaking katarantaduhan na nangyayari sa bansa natin. Yung batas natin hindi na nagiging nababaliktad, di ba? Kasi titingnan ninyo ang problema nasa flood control pero ang sinisisi nila Duterte. Wala namang baha sa Davao. Di ba? Wala namang baha sa Davao. Wala ring baha sa di ba? Sa ibang lugar sa Davao. Yun nakakapagtaka dito di ba? Kasi may mga distrito yung hawak sila si Pulong, di ba? Tsaka yung anak niya. Doon ka magtataka Pero ang gusto nila imbestigahan, Davao. Ang sisisihin nila, 2016 pa daw. Bata nga, naniniwala. Hindi marunong mag-research. Kasi nakita ko yung isang form Pinost ko nga sa aking Facebook Diba? Yung isang yung isang papel na permado. 2015 na sila na suspinde ang mga diskaya. So ibig sabihin 2015 hindi sila 2016 nag-start. Tama mali. So nag-start na sila noon pa, panahon pa ni Pinoy. So nag-ano sila 2015 na sila na tawag nito na-suspinde hanggang 2016 1 year. Tapos noon hindi naman agad sila nakabalik sa national ng DPWH. Siguro local nakabalik sila. Maaari. Pero 2018 kasama sila sa na-blacklist.
Kasama sila sa na-blacklist. 'Di ba? Ni Pangulong Duterte. Tapos 2018 nawala sila, 2023 bumalik sila na mayagpag-uli sila. So yun yung istorya. 'Di ba? Kaya pinapaikot nila kasi alam niyo yung sitwasyon nung init nito. Biglaan silang nagpaputok ng ganun. Ngayon, yung mga vlogger na inadapt kagad, 'di ba? Naghihintay muna sila ng ng strategy na ibabato sa kanila. Na iutos sa kanila. Sa kanila gagawin. Ganun yun. Alam ko, di ba? Alam mo, ha? Yun lang naman, binigyan natin to ng reaction tong pagbaba ni Martin Romualdez, no? Ako, hindi ko naniniwala dyan. Isipin nyo, lahat na lang di ba? Hindi lang naman sa flood control nangyayari yan. Ano nang nangyayari yan, di ba? Yung kung ano nang pinasakan ng budget. Yung tupad, AX, kung ano, hindi naman lahat nakikinabang. So kawawa, yung mga yung mga nagbabayad ng tax, yung mga naghahanap buhay. So yung mga kumukuha nun, wala namang problema no, kumuha sila, di ba? Buti sana kung i-hire nila, pang matagalan, hindi. Isang buwan lang. Tapos palit tao ulit. Diba? Asang kukuha si chairman. Diba? Kukuha si chairman, magpapalit ng tao. Palit ng tao, kamag-anak uli nila. Mandakin nyo ha. Magmula sa taas hanggang sa baba, puro katarantaduhan nangyayari. Alam natin yan kasi nababasa ko iba eh. At alam ko rin yan kasi nangyayari talaga. Right? So yun lang naman.